Kung ato ning basahon mamaya, at atong basahon ni later on, but this is the most outstanding proof or evidence that Mary worship developed out of the old worship of the pagan mother goddess. Yun, ang banat ni Pastora Roth Cubos na ang aral daw sa pagsamba natin kay Santa Maria dahil sinamba daw natin ay nagsimula sa pagsamba noon pa sa mga pagano. At kung maalala ninyo, ating sinagot na si Pastora Roth Cubos nung ginawa niyang katawa-tawa si Santa Maria dahil sa sabi niya meron daw itong hindi daw umano ito virgin. Sulti sa Matthew 25, atong basahon sa Bisaya, apan wala siya makigduol kaniya, hangtod gikaanak niya ang usa ka bata nga lalaki nga iyang gihinganlan og Jesus. In English, ano to sa English? Sinagot na natin ito mga kapatid. Ang tira niya, Queenship of Mary, yung Immaculate Conception, Perpetual Virginity. Wala. But it says there, nga wala siya ni duol, hangtod lang. Di ba? He had no union with her until she gave birth to a son. Apan sa human, pag human niya og panganak, pagkatapos nanganak si Santa Maria, nakigdulog siya kang Mary. So yun. Nakipagtalik talaga. Yun talaga ang sabi ni Pastora kay Santa Maria si San Jose. Nako. At nagiging katawa-tawa pa yung banat niya sa simbahang Katoliko. Katoliko talaga target nila. Lalo na sa kaniyang asawa na si Pastor Rod Cubos. Katoliko talaga ang banat nila. At bakit nagiging katawa-tawa? Abangan ninyo. Ilabas natin yung banat sa aral ng simbahang Katoliko na kulang talaga ng research. Samahan ninyo ako. Kumusta? Muli ito niyo lingkod Brad Wendell Talimong at ngayong December 15 mga kapatid sa alas 4 sa hapon diyan sa Tagbilaran City, meron tayong talakayan kay Ustad Bashir Sakaging kaugnay sa Trinity o Tauhid. Alin ang dapat paniwalaan na magdala sa tiyak na kaligtasan? Bangalan niyo yan, mga kapatid. Unang pagkakataon diyan sa Tagbilaran City, sa City Square daw ang venue. Sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga kapatid, Katoliko at hindi Katoliko na sumusubaybay sa atin ngayon? Di po natin layunin na saktan ang damdamin sa mga kaanib nitong iba't ibang sulpot na sikta sa ating panahon ngayon, kundi ating sasagutin talaga itong banat tera nila. Wala muna tayong raffle ngayon, ha? Wala kong assistant dito. Banat tera nila sa pananampalatayang Katoliko. Kung malala nyo, tinitira isa sa mga sakramento ng simbahang Katoliko ay meron daw umano tayong sakramento na Santa Lana. Ito. Din unsa pa kining gitawag nila nga Santa Lana? Unsa man ning Santa Lana?
Nya ana pagit sila nga kini daw kunong ang Meron daw tayong sakramento na santalana. Dapat mag-research sana, no? Anointing of the sick, yan. Yung para sa mga malapit na extreme unction, anointing of the sick. Pero sabi niya, may sakramento. Ito pa mga kapatid, bago natin tatalakayin yung banat niya kaugnay sa Reyna sa Langit. At sa Immaculada Concepcion na tatalakayin natin dahil sinagot na natin yung banat niya kaugnay sa Mahal na Birhen Maria na hindi daw virgin. So, sa mga di makaunawa ng Cebuano dahil tinatalakay dito ni Pastora Ruth Cubos, mga kapatid, ay Cebuano kasi, no? Sandali. Parang humina ata ang signal. Okay? So, sandali muna. Okay. Ngayon mga kapatid, ating iparinig sa inyo itong banat ni Pastora Ruth Cubos. Aba, YouTube natin. Okay. Okay na. Okay na ang connection. Okay. So, welcome sa lahat. No? Ito. No? Matagal na ito na banat niya na isa sa mga sakramento ng simbahang Katoliko ay santalana daw, banal na langis. At saan galing ang banal na langis? ang imuon nga lana katudang bugtong nga lubi. Asan kaya niya na research ito, no? Na ang gawing langis daw yung kakaisang niyog. For your information, Pastora, at sa mga miyembro dito sa Christ the Healer na sikta diyan sa Davao, ang ginagamit na oil ng simbahang Katoliko, hindi po yan langis galing sa niyog. Galing sa olive oil yan. Kaya nga, nagtaka tayo, saan galing ang research ni Pastora? Sino kaya ang sekretary niyang nag-research dito? Dahil palpak yung nag-iisang niyog sa Cebuano pa, bugtong lubi. Ano kala niya? Albularyo? Okay, tuloy natin. Muatubang dapat sa kasadpan. Unsa may So ang niyog daw umano mga kapatid na dapat gamitin, no? So sabi niya maliban na ito'y nag-iisa, nag-iisang niyog, dapat nakaharap daw ito, asan? Sabi niya, nakaharap daw umano ito doon sa kasadpan. Yon, anong Tagalog sa kasadpan? Kanloran. Doon sa kanloran daw, dapat nakaharap ang niyog. Sabi ni Pastora. Asan kaya galing yung research niya dito? tawag unsa may connection. Unya ang pagpaagi sa paglana dili ipabukal sa kalayo. Yung paggawa daw sa langis na ito, hindi idaan maliban na ang langis na ito ay
galing sa nag-iisang niyog na nakaharap sa kasadpan, ang paggawa sa langis na ito ay di dapat umano idaan sa apoy. Naku na. Saan kaya galing ang research ni Pastora dito? Asan kaya? Ang akala niya, niyog talaga ang ginagamit na langis sa parang nakakuha yata siya ng research galing sa albularyo. For your information, ulitin ko na ang langis na ginagamit sa simbahang katoliko sa ordinasyon, langis na ginagamit sa anointing of the sick, sa binyag, hindi po yun langis galing sa niyog. Galing po yan sa olive. Olive oil yan. Tuloy natin si Pastora. Kuya, wag daning lanahabang. Murada ni siya og virgin coconut oil. Para daw manong virgin coconut oil. Pero, hope sa susunod na banat ni Pastora, research naman pag may time, bago bumanat sa aral ng simbahang katoliko para hindi magiging katawa-tawa ang resulta. Dahil daming nakikinig sa kanya. At dahil matagal na ito, mga kapatid, na banat nila, wala pang sumasagot sa mga banat nila. Sinagot natin. Kung maalala niyo, nagkasagutan na kami ni Mr. Rod Cobos nang sinagot ko siya at sinagot din niya ako. No? Kaugnay sa Vicarious Felidae na kinokopya nilang atake galing sa Seventh Day Adventist at Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Okay, tuloy natin si Pastora. Ang ganda ng tawa ni Pastora dito, Unya, dito daw kuno ni siya lanahon sa ilalom pa sa langob. Ako. Gawin daw itong langis na ito doon pa sa yungib. Kulang talaga ng research si Pastora. Dahil sa banal na araw, merong yung pag-renew ng mga kaparian sa kanilang freshly vow, yon ang pag-renew din sa banal na langis. No? This rich gift, this fruit of the earth, bless and sanctify it for our use. Make this oil a remedy for all who are... At oil of catechumen. God our Maker, source of all growth in holiness, accept the joyful thanks and praise we offer in the name of your church. Langis In the beginning, at your command, the earth produced fruit-bearing trees. Yun ang The fruit of blessing the olive tree you have provided. At hindi yan nangyari doon sa yungib na sabi ni Pastora. Saan kaya siya kumuha ng research kaugnay dito? Banat ng banat sa aral ng simbahang katoliko, sablay naman. Kaya nagiging katawa-tawa ang resulta. Tuloy natin. Dito manggid sa ilalom sa langob. Bakit daw umano na gawin ang naturang paggawa sa langis doon sa ilalim ng yungib? Asan kaya galing si Pastora sa impormasyon na yan? Ano kaya sa palagay ninyo? Asan galing si Pastora nangunguha ng informasyon kaugnay diyan? Okay. Tuloy natin mga kapatid. Sa mga nagsubaybay natin ngayon sa YouTube, kumusta ang signal natin? Mahina ba? Dahil kung mahina
i-off ko na lang itong Facebook page natin. So, comment lang kayo mga kapatid. Kumusta? Mahina ba yang sa ating parang umina yata, no? Okay naman. Okay daw. Okay ang signal, bro. O, sige ha. Good ang signal, Brother Rendell. Okay. Sige. Sige, tama lang, bro. Ang signal. Ang YouTube nyo. Okay. Dito lang pala sa akin to. Sige. Maraming salamat. Natin mga kapatid, no? Dahil nagiging katawa-tawa ang banat ni Pastora. Parang ang tama siya kung di natin ituwid itong maling akala. Di ba? Mga gipang sunod, nagsugo sa ato ang di naangay, wala ginas Biblia ba? Oo. Yun umanong banat niya na ginawa ng simbahang Katoliko, wala talaga umano yan sa Biblia. Una, banat ng banat siya na hindi naman yon ginagawa ng simbahang Katoliko. Imagine, yung magawa ng langis pagkatapos galing sa sabi niya, hindi mahina, okay, maraming salamat. Yung paggawa ng langis, ano daw? Galing sa nag-iisang niyog na nakaharap sa kanluran at doon ginagawa sa yungib. Kaya research naman pag may time, ha. Ngayon, punta tayo sa banat niya kaugnay sa Mahal na Birhen Maria na ang aral daw natin na ang Mahal na Birhen Maria ay reyna sa langit. Ito'y galing sa mga pagano. Kung ato ning basahon mamaya, at atong basahon ni later on, but this is the most outstanding proof or evidence that Mary worship developed out of the old worship of the pagan mother goddess. So, una, ating pinakita yung tira niya sa banat niya sa sakramento na mayroon tayong tinatawag daw na santalana na sakramento. At yung research niya na ang banal na langis ay galing sa isang niyog na nag-iisang niyog na nakaharap daw doon sa kanluran, at ang paggawa sa langis na ito ay doon pa gawin sa loob ng yungib na hindi daw idaan sa apoy. So, yan pa lang mga kapatid, sablay na. Si Pastora na bumabanat sa pananampalataya ng simbahang Katoliko dito, makita naka-research siya galing sa mga albularyo at hindi sa simbahang Katoliko. Diba? Ngayon, kung sablay-sablay ang research niya sa sakramento, yun pa kayang aral ng simbahang Katoliko kaugnay sa Queenship of Mary na tinitira niya. Ang grupo nila ni Pastor Kibuloy, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, na banat sa Mahal na Birhen Maria kaugnay sa Queenship of Mary na batay kay Pastora Rothkobos galing daw umano sa mga pagano. At yun talaga ang mga banat sa mga fundamentalistang grupo at sa mga born again mga kapatid. Sabi nila na wala namang mabasa sa Biblia na si Santa Maria Reyna sa langit.
Ginawa lang ninyo yang reyna sa langit, imbintong aral lang yan sa mga paring Katoliko na wala sa Biblia. Hindi lang ang Christ the Healer na siktang tatag dyan sa Davao, kundi iba pang mga born again, Baptist, Iglesia ni Kristong kay Manalo, 70 Adventist, dahil wala daw mabasa sa Biblia word for word na si Santa Maria ay reyna sa langit. Kaya nga ang konklusyon ni Pastora, eto'y nanggaling daw sa mga pagano. Ang problema ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, mga kapatid, na kung gagamit sila ng letra por letra diyan sa Biblia, word for word, na di mabasa sa Biblia, ay di dapat paniniwalaan. Una, sablay na ang kanilang doktrina. Bakit? Yung 5 solas pa lang nila, di na yun mabasa sa Biblia. Sola Scriptura, Bible alone. Sola Fide, faith alone. Sola Christi. Imbento yan ni Martin Luther na dating Augustinian monk. Ngayon, kung tingnan natin ang kasaysayan, mga kapatid, ang mga pagano noon, yung ginagamit na talata ni Pastora Ruth Cobos at sa ibang sikta, ang mga pagano, lalo na sa Babylonia, meron silang diyosa na ang panganggit ni Pastora Ruth Cobos, diyosang reyna sa langit na pinaghahandugan at Babylonian sa panahon noon. Pero, ang tanong, yun po ba na tinatawag na reyna sa langit ay tumutukoy sa Mahal na Birhen Maria? Hindi, contemporary. Confraternity Version Bible, may footnote diyan kung ano ang tinutukoy sa Jeremiah na ginagamit nila, Jeremiah chapter 7 verse 18, ano ang tinutukoy na Queen of Heaven. Ito ang mabasa natin sa footnote, mga kapatid. The Queen of Heaven, that is the moon, which they worship under that name. So malinaw pala na ang reyna sa langit na sinasamba ng mga pagano noon batay sa binabasa ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, walang iba kundi yung piki na diyosa noon. At kung tingnan natin ang Jeremiah chapter 44 verse 18, ito ang mabasa natin, mga kapatid. Ngunit mula ng aming iwan ang pagsusunog ng kamanyang sa reyna ng langit at ipinagbuhos siya ng mga inuming handog. Kami ay nangailangan ng lahat na bagay at kami ay nangalipol ng tabak at ng gutom. At nang kami ay nagsunog ng kamanyan sa reyna ng langit at ipagbuhos siya ng mga inuming handog, iginawa baga namin siya ng munting tinapay upang sambahin siya at ipinagbuhos baga namin siya ng mga inuming handog na wala ang aming mga asawa. Okay. So, iyon ang tinutukoy na Diyos-Diyosang, sa footnote, Diyos-Diyosang Queen of Heaven noon na tumutukoy sa buwan, mga kapatid. Pero, kung ikumpara natin sa Mahal na Birhen Maria, napakalinaw, mga kapatid, na ang Mahal na Birhen Maria ay iba
sa Diyos-Diyosang tinutukoy sa Jeremias Kapitulo 4, 44, 18, 19, dahil ang mahal na Birhen Maria, siya ang katuparan. Siya ang katuparan na totoong reyna sa langit sa bagong tipan na inireveal kahit sa kasulatan. Pero tayo mga Katoliko, hindi lang tayo Bible alone ha. Itong mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, sola eskriptura sila. Bible alone. Oh, sandali. Putol-putol daw ang signal. Putol-putol ba ang signal mga kapatid? Comment kayo. Sabi ni okay. Okay na ang signal natin sa Facebook. Pero sa YouTube daw putol-putol. Mag-comment kayo. Putol-putol ba ang signal natin sa akin? Hindi. Yes po, putol-putol bro. Andro bang hindi okay signal. Reste Carolino, hindi okay signal daw. Okay, yes, putol-putol. Sandali subukan na lang natin na sa mga nagsubaybay natin sa Facebook page, pwede kayong maglipat sa ating YouTube channel. I-off ko muna ang sa YouTube channel ang sa Facebook page. I-off ko muna. Okay ang signal sa Facebook, sabi ni Sandy Camacho. Yes, okay. Pero sa YouTube, dito lang sa Facebook page ang i-off ko. Okay, end muna tayo. Okay. End tayo. Para ma-restore natin ang signal natin. Okay. Sandali pero kung ganon pa rin ang signal natin, okay. Okay lang sa YouTube, sabi ni Bro Reste Carolino, tuloy-tuloy daw. Okay. Message din niyo mga kapatid. Okay. Lipat na natin. Ang problema sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, din talaga nila matanggap ang mahal na Birhen Maria. Tulad sa mga demonyo, di ba sa solemn exorcism at kahit sa deliverance, di talaga matanggap ng mga demonyo ang mahal na Birhen Maria. Nagkataon ba ito? O katuparan ba ito sa ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15, mga kapatid, kaugnay sa mga bulang propeta. Pero kung tandaan natin, sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 1, sa King James Version, o sa dating Biblia, ito mabasa natin. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din sa ipinanganak niyaon. See? Ngayon, ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, sinasabi nila na iniibig nila ang Panginoong Hesukristo. Pero, di nila matanggap ang mahal na Birhen Maria. Okay. Si Dionogis Burha, malinaw dito sa Taguig. Pero sa iba, putol-putol daw. Si Jerry Fernandez, malinaw dito sa Bagong Silang, Caloocan City. Okay, maraming salamat po, kapatid. No? Okay. So, yon ang banat ni Pastora kaugnay sa
Queenship of Mary, mga kapatid, na galing daw sa mga pagano. Pero, kung tingnan natin sa Biblia mismo, may babae na may korona na inilarawan ni San Juan. Asan yan mabasa? Sa Pahayag, Kapitulo 12, versikulo 1, ituloy natin 5, Revelation. Ano ang mabasa? Kaugnay dyan natin. Ang mabasa, kaugnay dyan. Magandang balita Biblia. Kasunod dito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatungtong sa buwan. At ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. 5. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kaniyang trono. See? Nasa Pahayag, Kapitulo 1, versikulo, Pahayag, Kapitulo 12, 1, 5, mga kapatid. Na may isang babae na may korona. Tanong, sino itong babaeng ito? Ay walang iba kundi ang mahal na Birhen Maria, dahil kung ituloy natin sa talatang 5, nakasaad na ang babaeng iyon ay nagbigay, past tense na yon, nagsilang ng isang batang lalaki na maghari sa lahat ng nasyon at gamit daw ang tungkod na bakal. Sino naman itong batang lalaki? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na maghari sa lahat ng bansa. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 15. King of Kings. Gamit ang tungkod na mabasa sa Pahayag Kapitulo 2, versikulo 25. He shall rule with a rod. Kaya kung ang ating Panginoong Hesus, yung batang lalaki na maghari sa buong nasyon, therefore ang kanyang ina na si Santa Maria ang tinutukoy sa Revelation chapter 12 verse 1 na babae na may korona. Ngayon, kung si Santa Maria ang tinutukoy na babaeng may korona na nakita ni San Juan sa langit, batay sa mabasa sa Revelation chapter o Pahayag Kapitulo 12 versikulo 1, at kung ang pagkakaroon ng korona ay tanda sa pagiging reyna, batay din sa mabasa natin sa Jeremiah chapter 13 verse 18. Kaya mga kapatid, ang tawaging si Santa Maria ay reyna sa langit, Mary Queen of Heaven, ay walang mali. Nararapat lang dahil nakabase sa Biblia na ating binasa, mga kapatid. At ang pagiging reyna sa langit ni Santa Maria, ang tunay na sagot sa peking reyna sa langit sa mga pagano noon na si Star. Okay. Ngayon, punta tayo sa pinagdiwang natin ngayon, no? Ang Immaculate Conception. Ito'y isa sa mga tinitira ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya na di daw totoo na si Santa Maria ay Immaculate Conception. Bakit? Dahil
may mga talata din silang ginagamit, mga kapatid. Ano yung talata na ginagamit nila? Una, ginagamit nila yung Roma Kapitulo 3, versikulo 23. Roma Kapitulo 3, versikulo 23. Ito ang mabasa sa nakasulat, mga mahal na kapatid. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ano daw ang mabasa natin sa Biblia? Ang lahat ay nagkasala. Kaya kung ang lahat ay nagkasala ayon sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, edi si Santa Maria nagkasala din. Okay. Una, mga kapatid, Bible must be interpreted according to the context in which it emerges. Pag sinabing lahat, hindi po yun literal na yung lahat ay tipong wala na talagang natira. Ibig sabihin, kada individual, wala na talagang exemption. Kung yun ang kanilang interpretasyon, edi ang ating Panginoong Hesus ay nagkasala din. Kung unawain natin, mga kapatid, ang talatang ginagamit ng mga anti-katoliko, Roma Kapitulo 3, versikulo 23, na lahat ay nagkasala. Ang ating Panginoon Jesucristo bilang tao, nagkasala din. Di ba? So, paniniwala din ng mga siktang protestante na si Jesus ay nagkatawang tao. O, kung nagkatawang tao, pero ang paniniwala nila, ang ating Panginoon Jesucristo, walang bahid ng kasalanan. So dito pa lang, malinaw na yung ginagamit nila na talata sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, mga kapatid, na lahat ay nagkasala, malinaw na may exemption talaga sa salitang lahat. Malinaw na yung salitang lahat ay hindi talaga absolutong wala nang natira. Bakit? O na, pag-aralan natin ito salitang lahat. Dahil ito'y ginagamit nila para itong kapiestahan ng Immaculada Concepcion na ating ipinagdiwang ngayon ay lubos nilang tutulan talaga na di daw umano biblical na aral. Okay, ito. Kung ang sal na ibig sabihin lahat ng individual, wala na talagang nakatira, walang natitira. Hindi, lalabas na kung silipin natin, mga kapatid, ang Lucas Kapitulo 2, versikulo 1, lalabas diyan na si Caesar pala ay nagpasinsos ng bilang ng tao sa buong mundo, pati na sa Pilipinas. Bakit? Anong nakasulat sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 1. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled. See? Ang nakasulat yan, lahat. Lahat daw, mga kapatid, sa buong mundo. Ang tanong, literal bang lahat ng tao sa buong mundo nagparehistro sa census ni Caesar? Kasapi na ba diyan ang Pilipinas? Lalo na ang Amerika, ang Alaska, ang China, ang Africa? Kasama na ba sa tinatawag na lahat ng mga tao? Natural, hindi. Dahil lang nabasa ang salitang lahat.
O sa English, all the world should be enrolled. Luke chapter 2 verse 1. Kaya isip-isip naman pag may time. Kaya, mga mahal na kapatid, napakalinaw na yung salitang lahat may exemption talaga. May exemption ang salitang lahat at hindi literal na bawat isang individual wala na talagang natira. So, kung unawain natin ang talatang Roma Kapitulo 3, versikulo 23 na ginagamit nila, lahat ay nagkasala. Lalabas na lahat, kada isang individual, wala talagang natira, mga kapatid. Pati na ang ating Panginoong Hesus. Pero konting na natin, silipin din natin ang San Mateo Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6. Anong mabasa natin diyan? Ito ang mabasa natin, mga kapatid. San Mateo Kapitulo 3. Matthew chapter 3, verses 5 up to 6. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. See? Ano daw? Ginamit yan na ang mga tao pumunta kay Juan galing sa Jerusalem at ang lahat, and all Judea and the whole region of Jordan. Ngayon, dahil nabasa natin yan, mga kapatid, ibig ba sabihin na lahat wala talagang natira? Yung mamamayan sa Judea, pumunta doon sa Jerusalem nagpabautismo, pati na yung mga leader na kumukontra ni San Juan noon. O kaya isip-isip naman pag may time, di po ba? Pati na ba yung mga Hudyong pari? Pati na ba yung mga Paresiyo? Nagpabautismo naman San Juan noon dahil sa salitang lahat. So dito pa lang, mga kapatid, malinaw na ang salitang lahat na ginagamit nila para tutulan ang Immaculada Concepcion sa Mahal na Birhen Maria sa Roma Kapitulo 3:23 ay di talaga literal na bawat isang individual na tipong wala na talagang natira. So, kung ang salitang lahat ay literal na ibig sabihin, mga kapatid, lahat na individual walang natira, ay lalabas na pati si Herodes kasama sa lahat ng mga tao na nagsasaya. Lalo na sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Silipin natin ang San Lucas Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 11. Ito mabasa natin sa naturang talata. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord." So ano daw? Lahat na tao ay magiging masaya. Magiging masaya dahil isilang ang ating Panginoong Hesus. Yun ang good news ng mga anghel. So, sa salitang lahat na tao, dahil si Herodes tao, masaya ba si Herodes sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus? Ganon yan. Kaya sablay, mga kapatid, yung paggamit nila, interpretasyon nila, sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, na walang exemption.
sa salitang lahat, pati na ang mahal na Birhen Maria ay nagkasala dahil sa salitang lahat, ililitaw na pati na ang ating Panginoong Hesukristo nagkasala din. Yeah? Hindi lang yan mga kapatid. Paano nila tutulan na ang mahal na Birhen Maria ay sandali muna. Wala muna tayong raffle ngayon, ha? Sabi ni Nods Pagas, remember, we don't monopolize the Christian faith. Okay, thanks. Okay. Una, one of the common dogmas outside is the dogma of indifferentism. Indifferentism is the notion that all religions are equally true. Mali po yan, kapatid. Bakit? Dahil kung sa pagsulpot nitong iba't ibang mga sikta ay sila di tama, lilitaw na walang huwad na mga ngaral sa ating panahon ngayon. Okay, dito sa akin talaga parang humina ang signal. No warning, no data. Kumusta sa inyo dyan? Putol-putol ba signal? Tatalakayin na lang natin siguro ito sa susunod mga kapatid. Kailangan yatang i-restart ko ito. Okay. So, sa iba't ibang panig, ipinagdiwang natin ngayon ang Immaculate Conception, pero sa Osamis, ang katedral namin ay Immaculate Conception mga kapatid. Kahapon kami nagdiwang sa kapistahan. No? Pero sa ibang mga panig, yung Immaculate Conception, ipinagdiwang ng karamihan ngayong araw dahil ang Pizza 8. So, kumusta signal? Paki-comment naman mga kapatid. Okay. Kung parang putol-putol, ano? So, wala muna tayong raffle. Wala akong partner dito kasi. Wala akong partner para magkuha sa mga pangalan ninyo. Napaka-busy ngayon. Napaka-busy sa kanilang paralan. Okay naman po, sabi ni Alberto Viloso Jr. Si kapatid na Mary Ann Fidelis, okay daw ang signal. Okay ang signal, okay naman. Ayon kay Shadow Con. Ay salamat kung okay, pero sa aking monitor dito, putol-putol ako. Putol-putol talaga ako. Okay. So, okay, tuloy muna natin, no? Tuloy muna natin. Isa sa mga objection pa nila mga kapatid na ang mahal na Birhen Maria ay di talaga maituring na Immaculate Conception. Bakit? Dahil ayon sa mga anti-katoliko, no, itong aral daw ng simbahang katoliko na si Santa Maria Immaculada Conception, para sa kanila, ito isang malaking kalukuhan daw. Bakit? Dahil sa Biblia daw, sinasabing, walang taong matuwid, walang mabuti na tao dito sa lupa na hindi nagkasala. At isa sa mga talata na gagamitin nila mga kapatid, etong Mga Ngaral, Kapitulo 7, versikulo 20. Ito ang mabasa kasi. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumawa ng mabuti at hindi nagkasala. Yon ang ginagamit nila na talata. No?
Yun ang ginagamit nila na talata para tutulan ang aral ng simbahang Katoliko, lalo na sa ang dating Biblia na paborito ni Eliseo Soriano. Ito ang mabasa natin. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumawa ng mabuti at hindi nagkasala. Iyon ang talata na ginagamit nila. So paano ninyo sasagutin ito, mga kapatid? Lalo na sa English, ito ang nakasulat sa English. There is not a righteous man on earth who does not what is right and never sins. Kaya, batay sa talatang ito, tinututulan nila ang aral ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay Immaculada Concepcion. Dahil sabi nila, tingnan niyo yung Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20, napakalinaw na tunay na walang matuwid dito sa lupa na hindi nagkasala. Kaya, sasabihin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, nakasama na diyan yung kinikilala ninyong Santa Maria. Dahil si Maria ay tao. Iyon ang kanilang konklusyon, mga kapatid. Paano natin sasagutin yan? Nasagot na natin yung talatang Roma Kapitulo 3, versikulo 23. At yung binanggit na walang taong matuwid sa daigdig na hindi nagkasala. Paano yan? Kung yun ang konklusyon nila, nakalimutan ba nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao din? Kung ang konklusyon nila dahil sa mabasa sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20, na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala, ang ating Panginoong Hesus nagkatawang tao. So meaning, nagkasala ba ang ating Panginoong Hesus? Di ba, ang paniniwala nila, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Hesus wala ding kasalanan. Walang bahid ng kasalanan. So kung literal ang pag-unawa nila sa talata na Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20, ilalabas na kasama din sa tao na nagkasala ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil walang taong matuwid sa daigdig na hindi nagkasala, at yon ang ginagamit nila na talata para tutulan ang Immaculate Conception. Muli po, mga kapatid, dito pa lang malinaw na may exemption din tulad sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23 sa talatang ginagamit nila, lalo na ang Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20. May exemption. At sa exemption na yan, ay malinaw na kasama diyan ang mahal na Birhen Maria. Bakit? Kasama si Santa Maria. Una, mga kapatid, ang Diyos, ang wisdom of God, ang karunungan ng Diyos ay hindi mananahan sa katawan na napuno ng kasalanan. Sino po ba yung karunungan ng Diyos? Kung tignan natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 24, but to those who have been called, whether they are Jews or Greeks, Christ who is both the power of God and the wisdom of God. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos
at ang karunungan ng Diyos. Ngayon, dahil nabasa natin na ang ating Panginoon Jesucristo, ang karunungan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos, ang karunungan ito, which is Jesus Christ, hindi pwedeng maipagdalang tao sa isang babae na may bahid sa kasalanan. Bakit? Silipin ninyo. Ang Wisdom chapter 1 verse 4. Ito mabasa natin. Wisdom will never enter the soul of a wrongdoer, nor dwell in the body and slave to sin. See? Napakalinaw yan. Si Kristo ang karunungan ng Diyos, unang Korinto kapitulo 1 versikulo 24, at sa karunungan kapitulo 1 versikulo 4, ang karunungan ng Diyos ay hindi mananahan, hindi papasok sa katawan na nabahiran ng kasalanan. O, see? Napakalinaw na yan, mga kapatid. Now, ngayon, gamit tayo ng logic. Kung ang karunungan sa talata na tinutukoy sa unang Korinto kapitulo 1:24, walang iba ang ating Panginoong Hesus. Siya ang wisdom. Siya ang karunungan. At ito'y hindi kilanman papasok o mananahan sa loob ng kaluluwa o sa katawan o sa sinapupunan ng isang babaeng may bahid kasalanan. Paano ngayon? Bakit? Saan ba ang ating Panginoong Hesus pumasok sa sinapupunan? Di ba? Ang ating Panginoong Hesus, ang karunungan ng Diyos. Papasok siya sa katawan o sa sinapupunan ng isang babae na di pwedeng nabahira ng kasalanan. At itong ating Panginoong Hesus na the wisdom of God, karunungan ng Diyos, unang Korinto kapitulo 1:24, na hindi papasok sa katawan o mananahan sa katawan, Wisdom chapter 1 verse 4, na may bahid sa kasalanan, pero ang katotohanan, siya ay pumasok sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria, ay excluded. Si Santa Maria ay exempted. Hindi kasama, not included sa talatang ginagamit nila na Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20, mga kapatid, sa sinasabing walang taong matuwid sa daigdig na hindi nagkasala. Okay? So, isulat ninyo, ishare ninyo sa mga kapatid nating mga Katoliko itong banat nila. Sabi ni Aaron Apps, tuloy-tuloy po ang sound pero ang picture medyo putol-putol pero okay naman po. Ayan. Bless evening, Bro Wendell, ayon kay Darrell Guanzon sa mga taga-sunod. Ibigay ko sana dito ang aking number para makapasok yung ibang mga siktang may mga katanungan. Pero dahil medyo may diferensya yung signal natin ngayon, susunod na lang natin. Yan talaga yan. Maraming salamat mga kapatid at happy fiesta sa Immaculada Concepcion na ating ipinagdiwang ngayon. At sa ibang mga parokya, kahapon sila tulad sa Usami City, Immaculate Conception ng katedral namin kahapon, ipinagdiwang namin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Wendell Talibong. Bye-bye.